Target namang matapos sa Hulyo ngayong taon ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, habang pipirmahan ngayong araw ni Secretary Vince Dizon ang reforma para sa promotion based on merit and technical performance ng kanilang mga empleyado. Ang mga detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Inaasam matatapos pagdating ng Hulyo ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA kung sasakop na pagsasaayos ang Roas Boulevard at Orense. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference kung saan kabilang sa mga matatapos ay ang mga sidewalk. Quite advanced yung progress. So hopefully by May tapos na. At least yung dadaanan ng mga sasakyan. And then yung sidewalk June, July. Tapos na rin. Dagdag ni Dizon na pinaplansya na rin ng DPWH ang mga procurement documents para naman sa Phase 2 ng EDSA Rehab. Pag natapos yan, gusto ko magpa-extend na rin to, hopefully, to Boni, Ortigas, and then later on to Cubao. Samantala ngayong araw din pipirma ni Dizon ang isang department order na layong baguhin ang pamantayan sa pag-promote ng kanilang mga empleyado, lalo na sa mga regional director at mga district engineer. Bukod sa mga standard at basic na requirement, isasama ni Dizon ang ilang monitoring requirements, gaya ng bilis na pagsasaayos sa mga repair at maintenance sa mga kalsada at tulay, mabilis na aksyon sa mga mangyayaring sira dulot ng kalamidad at ang kalidad ng mga ito sa oras na matapos ang proyekto. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Tinalakay din ni Dizon ang pagtitiyak na madaraanan na bago ang Holy Week ang sira-sirang bahagi ng Marlica Highway, lalo na sa Gumaca, Quezon, Samar at Ginobatan sa Albay. Ayon sa kalihim, paspasan ng ginagawang repair at paglalagay ng pansamantalang tapal sa mga nasabing kalsada na kanilang ininspeksyon upang masiguro mas maayos sa biyahe ng mga Pilipino pagdating ng Holy Week. All obstructions and clearing works must be completed by the end of March. Ibig sabihin, pagka babiyahe na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Matapos ito, arangkada na rin ang long-term rehab plan para sa Maharlika Highway kung saan magpapatupad ang ilang pagbabago gaya ng pagkakaroon ng foreign consultants, paggamit ng concrete paver technology at paglilimita sa malalaking contractors sa mga isasagawang bidding. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.